Nagsimula ang kwento kay Sung Jinwoo, isang hunter na napakahina na kilala siya bilang ang pinakamahina sa mundo na halos hindi nakaligtas sa mga piitan at kumikita sa isang maliit na halaga. Ang tanging layunin ni Sung Jinwoo ay suportahan ang kanyang may sakit na ina at nakababatang kapatid na babae, ngunit ang buhay bilang isang mababang E-rank na hunter ay hindi kaakit-akit. Siya ang madalas na pinakamahina sa anumang pagsalakay na madalas na tinutuya o pinagdududahan ng kanyang mga kapwa-hunter. Ngunit si Sung Jinwoo ay patuloy na lumalaban at hindi huminto sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan niya. Sa pambungad na episode, lumahok si Sung Jinwoo sa tila isang panganib na pagsalakay sa dungeon. Ito ay isang straightforward na trabaho para sa mga hunter na may iba't ibang rank. Ngunit habang nag-e-explore ang party, nadiskubre nila ang nakatagong double dungeon na nagpapalabas ng ominous vibe sa loob ng mga pader na may linya ng mga estatwa at isang set ng mga panuntunan na nakaukit sa dungeon ang nagtatakda ng tono na sumunod sa mga utos o humarap sa kamatayan. Habang tinatangka ni Sung Jinwoo at ng team na i-navigate ang mga patakaran, inihayag ng piitan ang tunay na kalikasan nito. Ang isang nakamamatay na bitag ay kahit isang bahagyang maling hakbang ay humantong sa kakilakilabot na katapusan. Si Sung Jinwoo ay napilitang gumanap bilang isang nag-aatubili na bayani na nagpapakita ng sandali ng katapangan sa kabila ng kanyang mga limitasyon. Sa huli ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang payagan ang iba na makatakas, tinatanggap ang tila hindi niya may iwasang wakas. Gayunpaman, sa halip na mamatay, nagising si Sung Jinwoo sa isang ospital ng isang kakaibang asol na interface na katulad ng isang video game ang lumutang. Ang pagbibigay sa kanya ng kakaibang kakayahang mag-level at lumakas mula rito ay magbabago ang buhay ni Sung Jinwoo magpakailanman. Ipinakilala siya ng system sa mga pang-araw-araw na quest na nakakatuwa na simple sa unang push-ups, sit-ups at running. Habang si Sung Jinwoo sa una ay nagdududa sa kabuluhan ng mga makamundong gawaing ito na nakumpleto, ang mga ito ay nagdudulot ng mga nasasalat na reward tulad ng mga stat boosts at potion sa kanyang mga bagong nahanap na kakayahan. Sinimula ni Sung Jinwoo na tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang manlalaro, hindi na nakatali sa mga limitasyon ng isang nakapirming rank na mayroon siyang landas upang maging mas malakas at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsisid sa kanyang unang tunay na pagsubok na dumating. Kapag nag-iisa siyang pumasok sa isang mababang rank na piitan, habang maaaring makita ito ng ibang mga hunter na walang pag-iingat. Ginagamit ni Sung Jinwoo ang karanasan upang gumiling ng mga antas na umaayon sa kanyang mga bagong kapangyarihan. Itinatampok ng mga unang episode na ito ang determinasyon at etika sa trabaho ni Sung Jinwoo na nakakuha siya ng isang pambihirang pagkakataon, ngunit ang kanyang walang humpay na pagsisikap ang nagtulak sa kanya habang siya ay nagbabago mula sa pinakamahinang hunter tungo sa isang taong nagsisimulang kunin ang kanyang sarili laban sa mga halimaw na minsan sana ay lipulin siya. Nagbago ang paglalakbay ni Sung Jinwoo nang napadpad siya sa isang instant dungeon. Isang nakahiwalay na training ground na nabuo ng system, sa loob niya ay nahaharap siya sa pinakamahirap na halimaw na nagtutulak sa kanya ng lampas sa kanyang mga limitasyon. Ito ang unang pagkakataon na si Sung Jinwoo na tunay na nahihirapan sa balanse sa pagitan ng panganib at gantimpala. Habang mataas ang pusta, ang instant dungeon ay nagbibigay ng reward kay Sung Jinwoo ng makabuluhang karanasan. Tumataas ang stat ng mga puntos at mga bagong kasanayan. Ang isa sa mga kapansin-pansing sandali dito ay ang pakikipaglaban ni Sung Jinwoo laban sa isang grupo ng mga mabangis na lobo. Habang nahihigitan at nalampasan ang mabilis na pag-iisip ni Sung Jinwoo at ang bagong pinahusay na lakas ay nagpapahintulot sa kanya na manig ang tagumpay na ito ay isang milestone. Ang pagmamarka ng kanyang ebolusyon mula sa isang pananagutan sa isang may kakayahang manlalaban. Habang lumalakas si Sung Jinwoo, ang kanyang pisikal na pagbabago ay nagsimulang magpakita ng kanyang pag-unlad. Ang kulot na hindi kapani-paniwalang tao mula sa episode 1 ay pinalitan ng isang taong may makapangyarihang presensya at isang pangangatawan na nagsasalita sa kanyang bagong natagpuang lakas. Si Sung Jinwoo ay sumali sa isang raid party para sa isang dungeon na binabantayan ng isang makapangyarihang amo na halimaw. Habang ang hunter ay nakikita si Sung Jinwoo dati nang alam na tahimik niyang ipinapakita kung gaano siya kalayo. Ang pinuno ng partido na ito ay isang mukhang sastang lalaki na tinatawag na Hang Dong-su na ang kapatid ay maalamat na S-rank.
Gumawa sila ng isang malaking pagkakamali sa pagsisikap na ikulong sina Jinho at Sung Jinwoo sa silid ng boss upang hayaan silang talunin sila ng amo at pagkatapos ay kolektahin ang kanilang pagnanakaw at e-claim ito bilang isang aksidente at ang episode na ito ay isa sa pinakamahalaga sa pag-angat ni Sung Jinwoo. Matapos ipagkanulo ng kanyang partido at umalis upang labanan ang higanteng amo ng gagamba sa kanyang sarili. Gumawa ng diskarte si Sung Jinwoo para samantalahin ang kahinaan ng halimaw. Matindi ang labanan na nagpapakita ng husay sa pakikipaglaban ni Sung Jinwoo at ang lawak ng kanyang pag-level up na paglalakbay sa ngayon. Matapos talunin ang gagamba, nakipagkita si Sung Jinwoo sa partido ni Hangdong at pinilit ng system si Sung Jinwoo na talunin siya at siya ay mag-party o siya ay parurusahan. Ito ay isang pivotal moment ng serye dahil akala ni Sung Jinwoo ay ginagamit niya ang system ngunit marahil ay ginagamit na siya ngayon ng system. Sa pagtatapos ng episode ay malinaw na si Sung Jinwoo ay hindi na isang pambihirang hunter. Siya ay tumataas sa itaas ng mga ranggo kahit na sa ngayon ay itinatago niya ang kanyang mga kakayahan. Ito ay nagmamarka ng pagsisimula ng lumalagong dibisyon sa pagitan ni Sung Jinwoo at ng mga nakapaligid sa kanya at pagkatapos ng laban na ito ay pumasok si Sung Jinwoo sa isa pang instant dungeon. Sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang nagniningas na aso ng impyerno na si Bero na nagbabantay sa isang malaking tore na sinasabing naglalaman ng isang bagay na kailangan niya para sa isang nakakagamot na lason na maaaring magpagaling sa kanyang ina na nagpasyang huwag hayaan na masayang ang pagkakataong ito. Si Sung Jinwoo ay nagpatuloy sa tatlong ulong aso at itinapon sa paligid na parang larwang ngumunguya sa simula hanggang sa matagpuan niya ang kanyang tindig at matindaan na mayroon siyang natitirang paggaling mula sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay na literal na nagligtas sa kanya at ang labanan sa huli ay natalo si Bero at nakakuha ng matamis na pagnakawan. Ngayon, nakipagpulong si Sung Jinwoo kay Jinho, siya talaga ang mayamang layaw na bata at maliwanag iyon noong una mo siyang nakitang nakasuot ng magarbong epaulet nang walang ideya kung paano ito gagamitin. Sa pulong na ito, sinubukan ni Jinho na i-recruit si Sung Jinwoo sa kanyang bagong nabuong attack force dahil gusto niyang palakasin ang kanyang sarili at mag-alok kay Sung Jinwoo ng maayos na halaga na 30 bilyon. Patuloy na tinatanggihan ni Sung Jinwoo ang alok dahil nakakatukso ang pera ngunit talagang gusto ni Sung Jinwoo na manatili sa pangalan ng serye at mag-level solo sa isang huling pagsisikap mula kay Jinho. Ipinapahiwatig niya na kung siya ay tumanggi muli ay ibubunyag niya ang kanyang sekreto ng bagong natagpuang lakas. Hindi man 100% accurate pero kung tatanggapin niya ay dadalhin niya ito sa libingan. Hindi pinansin ni Sung Jinwoo ang banta at tugon na ito ng nakakamatay na titig. Habang pagkatapos nito, si Sung Jinwoo ay pumasok sa kabilang dungeon ngunit sa pagkakataong ito ay sinamahan siya ni Jiang Shik a B-rank hunter kasama ang assassin class na ginagawa siyang napakabilis na palihim at tumpak sa mga armas. Gusto niya para sa Korean Hunters Association bilang isang inspector ngunit may criminal past na maaaring hindi napapansin. Si Chang ay nasa isang misyon na samahan ng mga bilanggo sa isang piitan at si Sung Jinwoo ay sumama sa kanilang ngunit naabutan siya ng kriminal na nakaraan ni Jiang at sa katulad na paraan sa insidente ni Jiang. Nagpasya si Jiang na alisin ang mga bilanggo na naglalabas ng 2 sa 3 bago nagpakita si Sung Jinwoo at sa huli ay natalo si Jiang. Ito ay nagmamarka ng isang malaking punto sa serye kung paano gumagana ang sistema tulad ng pagkamatay ni Jiang. Nakatanggap si Sung Jinwoo ng isang runestone na nagtataglay ng kasanayang kamatayan at kapag nasira ito ay natutunan ni Sung Jinwoo ang mga kasanayan. Nangangahulugan ba ito na si Sung Jinwoo ay makakalap ng mga kasanayan mula sa pagkatalo sa mga tao hanggang ngayon ang serye ay nagpakita lamang na ang mga halimaw sa piitan at mga item kung saan ang tanging pinagmumulan ng power-up ngunit ang runestone ni Jiang ay nagpapakilala ng isang bagong paraan at ang sistema ay hindi nag-iiba sa pagitan ng tao at ng halimaw kung anuman ang nakakakuha kay Sung Jinwoo. Ang stealth skill mula sa Jiang's rune ay talagang nalampasan dahil si Sung Jinwoo ay maaari na ngayong maging ganap na invisible at gumagalaw ng hindi natukoy na perpekto para sa kanyang solo leveling. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang Korean Hunters Association ay maaaring hindi lahat ng kanta at papuri ay naglalarawan kung mayroon silang isang tulad ni Jiang sa isang mas mataas na posisyon. Matapos kumalma ang mga bagay mula sa insidente ni Jiang,
Sa wakas ay nagsama sina Sung Jinwoo at Jinho at dahil dapat mayroon kang 8 tao para magsimula ng piitan. Ginagamit ni Jinho ang pera ng kanyang ama at kumuha ng ilang goons hunters para maghintay sa labas. Habang si Sung Jinwoo ay ganap na sinisira ang lahat at si Jinho ay nakakuha ng pagnakawan at mga kristal na parehong lumalakas at yumaman sa parehong oras. Nakasentro ang season finale kay Sung Jinwoo na nag-explore sa isang partikular na dungeon ng mag-isa. Sinusubukan ang mga limitasyon ng kanyang mga kakayahan, sa loob ay nakatagpo siya ng bagong uri ng kaaway ang Knights of the Red Gate. Ang mga undead na mandirigmang ito ay higit na mas malakas kaysa sa anumang hinarap ni Sung Jinwoo noon at ang kanilang walang humpay na pag-atake ay nagtutulak sa kanyang mga limitasyon. Dumating ang kasukdulan ng episode nang si Sung Jinwoo ay humarap sa pinuno na si Egress Knights na nakasuot ng magarbong baluti at may hawak na isang napakalaking espada. Si Egress ay isang mabigat na kalaban. Ang labanan ay isang masterclass na intensyon at koreografya kung saan si Sung Jinwoo ay halos umiiwas sa pagkatalo sa bawat pagliko sa pamamagitan ng manipis at determinasyon na matalinong paggamit ng kanyang mga kasanayan. Sa wakas ay pinabagsak ni Sung Jinwoo si Egress gamit ang Shadow Extraction. Matagumpay niyang naidagdag ang Knight sa kanyang hukbo, na minarkahan si Egress bilang kanyang pinakamakapangyarihang Shadow Soldier. Nagtatapos ang episode na nakatayo si Sung Jinwoo sa kanyang mga Shadow Soldiers. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pagkilala sa kung gaano kalayo na siya. Ang dating pinakamahinang hunter ay ngayon ay tumataas na puwersa at ang season ay nagtatapos na may pangako ng mas malalaking hamon sa hinaharap. Iyon lang para sa recap ng Solo Leveling Season 1. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.